Good morning! So ngayon, nasa site na ako guys. Yung gagawin ko ngayon is, yung sinulat ko sa logbook ko guys, or ano yung mga in-update ko nung last week. Today is Monday pala guys. So, kung ano yung mga update na dapat tapusin last week, yun yung i-check ko ngayon, if nagawa ba. And yung mga dapat gawin din for this week or for this day, yun yung i-check ko. Sabay na din doon yung mga activities ng workers natin ngayon. And mamaya, ipapakita ko sa inyo kung ano yung laman ng logbook ko. So, at least, magka-idea kayo kung ano yung mga dapat isinusulat or ano yung mga kadalasan sinusulat ko sa logbook. Hi guys! So, papakita ko sa inyo ano yung isa sa mga iniikutan ko ngayon. So, ito yun guys. Yung, explain ko muna. Kasi ngayon guys, ID Works na kami. So, nag-LDK, tiles na kami. So, ano yung ibig sabihin ng LDK? Living Dining Kitchen Area. So, shortcut lang namin, LDK tiles. So, ito yun. Yung nangyari kasi guys is, yung LDK tiles namin sa lower floors, hindi namin madiretso, hindi namin mabuo. Bakit? Kasi huli na-install yung balcony door. Huli nilang na-install. Ngayon, humahabol sila sa installation ng balcony door. So, ito yun. Papakita ko sa inyo guys ha. Yung LDK tiles namin guys. So, pasensya na, medyo hindi ganong malinis. So, ito yun guys. Kung makikita nyo, hindi na diretso, sagad sa wall. Bakit? Kasi huli itong na-install, itong balcony door. So, ano yung chinecheck ko ngayon? Nag-install kasi guys, hindi nila nilagyan ng sealant. So, partially, dapat kasi may sealant to dito guys. Dito, ito, sealant. Bakit kailangan ng sealant una ma'am, bago natin isagad yung tiles? Kasi, may tendency na papasok yung... Bakit kailangan na may sealant muna bago masagad yung tiles, so may sealant sa part doon, sa gap. Kasi may tendency, di ba, balcony door, so exposed, ulan, papasok, may tendency na papasok sila sa door. So, kailangan muna ng sealant para maiwasan natin yung leaks or yung penetration ng water papunta sa unit. So, kung example, i-tiles natin yun, i-diretso natin yung tiles. So, may tendency na kung hindi yun ma-sealant muna yung sa loob, papasok yung tubig, so mag-cause ng leak. So, dapat nauuna muna yung sealant ng door bago natin isagad yung tiles para hindi na matabunan. So, yun yun. Ito yun guys. Well guys, ito, diniretso natin yung tiles, wala pa tong sealant. So, may possibility na itong gap dito guys, isisilant pa rin nila yan ng labas. Pero para double purpose, dapat may sealant pa rin to para in kaso mag-fail yung sealant dun sa labas, may sealant protection pa rin tayo sa loob ng unit. So kung uulan, hindi na papasok yung tubig. And kung isisarado natin doon, may tendency na dito papasok yung tubig, mag-cause ng leak. Kaya dapat nauuna talaga yung sealant ng door bago tayo idiretso yung tiles. So, hope na intindihan nyo yung explanation ko. Yun guys, so hope na intindihan nyo yung explanation ko regarding doon. I-try ko mamaya i-drawing if kaya may time pa, i-drawing ko sa inyo. Hi guys, so papakita ko sa inyo kung ano yung final outcome na nasagad na natin yung tiles sa balcony. So ito yung itsura niya guys. So ito na yung itsura guys, na terminated na yung tiles natin sa LDK papuntang balcony. So kung titignan nyo, may sealant na. So wala nang gap.
Hello, engineer. So, nandito ako ngayon na sa conference room. So, ito na. So, ito yung logbook ko. And, papakita ko sa inyo if ano yung mga kadalasan sinusulat ko sa logbook or ano yung makikita nyo sa logbook ko. Pero mostly talaga, yung laman ng logbook ko, guys, is kagaya nito. Punch list ng 6th floor. So, sinusulat ko, inuukutan ko lahat ng units. And, nilalagay ko kung ano yung nakikita ko ng mga kulang and balanse. Bakit ko to ginagawa? At least para may history ako or may diary ako kung ano yung mga dapat ko pang i-check and ano pa yung natatap ko sa area. And mag-check ko din based sa report ng mga engineers is tugma ba kami or same ba kami ng balances baka kasi ibang engineers report lang report sinasabing tapos na pero sa actual hindi pa. So ito yung kadalasang sinusulat ko. Aside from that, nakalagay din dito yung example ito, toilets, tower 3, tiling work. So, nakalagay yan per floor. Ano yung mga balanse doon. And, chine-check ko if ano yung tapos na. So, ito na lang yung iniikutan ko palagi, na-update ko. And, nakalagay din dito kung sino yung mga subcon na gumagawa. At least, pag may backjob or may nasira doon sa area or may hindi na may punches doon, at least alam ko or may record ako sino yung babalikan. And, gaya lang nito. And aside from that, nilalagay ko din yung mga to-do ko. So, example, September 4 o Monday, ano yung mga kailangan kong gawin. Minsan, hindi. And kagaya nito, September 7, ano yung mga kailangan kong tapusin, ano yung sa technical meeting, ano yung concern sa management, mga ganun. Dito ko lang nilalagay yung example dito din sa Tower 2, no, September 12, Tuesday, technical meeting, concerns. So, dito ko nilalagay. And, parang, example, ito naman sa LDK tile. So, ano yung mga natapos na, ano yung mga may concern. So, may legend din ako dyan. Bakit may ganito? So, ito lang yung kadalasang laman ng construction logbook ko. Gaya nito, October 12, concerns to do, remarks on power additional, CCS on power, then activities sa site, ano yung mga priority na dapat kong ikutan or i-check. So, mostly, ganyan lang yung laman ng logbook ko. Yun lang yung laman ng construction, logbook ko. So, yung logbook natin, guys, or engineers, depende yan sa ano yung preferred nyo, o ano yung gusto nyong way, or gusto nyong isulat sa logbook nyo. As long as para sa akin, yung logbook kasi parang naging diary ko na to or history ng scope of work. At least, hanggang pataas na pataas yung trabaho or pataas na pataas ng floor, at least may babalikan ako, may history ako na machi-check ko kung ano nangyari doon or sinong gumawa doon, anong mga punch list doon. Para kung tatanungin ako in the future, alam ko or may document ako na babalikan ko or may share ko. Yun. So, importante na yung logbook natin, guys, ang sulat talaga tayo, hindi lang natin iniiwan or pinababayaan lang. Minsan naman, yung may format talaga, date, anong araw, anong weather condition ng that day, equipment, tools na kailangan, manpower na meron kayo that day, and mga activities na. So, yan yung basic or mostly dapat talaga sunod. Pero sa akin kasi, guys, hindi ko na medyo kinukonsider. Minsan sinusulat ko yung weather, lalo na if umuulan or mahangin. So, kasi importante yan na take note kasi minsan kasi kung umuulan, may mga activities tayong hindi magagawa. Pero sa akin kasi, yung logbook ko ngayon, guys, is ginagawa ko, monitoring ko na hindi na ako araw-araw na binabalikan yung mga units. So, ina-update ko na lang yung mga iniikutan ko at check ng mga subcon. And yung sinusulat ko lang talaga if ano yung mga gagawin ko bukas or anong gagawin ko that day. Para i-update ko lang if ito, nagawa ko na ba. Every hapon, check ko na lang if ano yung mga nagagawa ko at hindi ko nagagawa. So, yun lang yung in terms naman sa technical meetings, aside, di ba, sa technical, in terms of management meeting, mga meetings, may binibigay man sa atin yan na copy. So, ano yung agenda ng meeting? Sa akin, aside sa copy, gusto ko kasi sinusulat sa logbook. Kasi minsan, hindi ko naman dala-dala yung papel eh. Minsan, nawawala ko or
hassle sa akin. So at least nasa logbook, nare-record ko talaga. Hindi na marami ko pala akong ginadala. And alam ko kung ano yung priority na dapat kong gawin. So yun lang guys. Hope nakatulong sa inyo. And bye-bye.